So yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Mula po ito sa naging vlog po ni Chris na, yung tumulong po siya sa kanyang bayaw na mag ano nga po ng siling labuyo daw po yun. At doon nga po is naikwento nga po ni Chris na yung mga nakaraang buhay nga po nila nung bata pa siya or bata pa sila ng kanyang mga kapatid. At sabi nga po niya na grabe daw po yung paghihirap na pinagdaanan nila noon bago nga po niya narating ang kanyang buhay ngayon, kasi ngayon is medyo okay na ang kanyang buhay, di ba? Dahil nga po sa pag-vlog po niya. Pero dati daw po grabe daw po talaga yung hirap. Alam po natin na sobrang hirap po ng buhay po nila dati, pero parang first time po yata nabanggit ni Chris na kumbaga umiyak na po ang kanyang mga magulang dati, ang kanyang papa, dahil nga po sa sobrang hirap ng kanilang buhay. At may mga pagkakataon pa daw po na natutulog na lamang daw po sila ng walang kain, natutulog ng gutom dahil nga po wala silang pagkain. So tinitiis na lamang po nila ang kanilang gutom. Kaya nung bata pa daw po si Chris Nice, nabanggit daw po niya or parang nasabi daw po niya sa Panginoon na kunin na lamang daw po siya ng Panginoon kaysa daw sa maghirap daw po siya ng ganoon daw po. At kumbaga meron siyang pagdududa kung ano nga ba yung marating niya sa buhay, since tamad daw po siya sa kanyang pag-aaral. Pero sa kabila nga po ng medyo hindi siya masipag sa pag-aaral, is bawing-bawi naman po ito sa kasibagan po niya sa mga ginagawa. Kumbaga mas itinuon po ni Krista ang pansin sa pagsasaka o sa pagtulong po sa kanyang pamilya, sa kanyang mga magulang po sa mga gawaing bukid. Kaya nga po hanggang ngayon is sanay na sanay po si Krista sa mga gawaing bukid. So napakahirap po ng naging buhay po nila noon. Dati nga daw po kung talaga daw silang pagkain, wala silang pera, so talagang silang magkakapatid daw po sila, MJ tsaka yung ate nila, is pumupunta sila sa gubat para manguha daw po ng mga sili, mga talbos ng sili, tapos mga sili ibinibenta daw po nila. Pagka kahit papalo daw po is kumbaga magkaroon sila ng kaunting pera na magagamit nga po nila, pambili po nila ng pagkain. So yun po yung buhay po nila noon. Pero ngayon nga po is talagang alam mo yung masasabi po natin na God moves in mysterious way po talaga. Parang kanta yun, di ba? Kanta ni Miss Nina po yata. So talagang totoo po yun na God moves in mysterious way. So kumbaga yung nangyari po sa buhay nila Chris na, di ba? Sino bang mag-aakala na pagkatapos nga po ng sakripisyong kanilang ginawa, yung sobrang hirap nga po ng kanilang buhay noon, yung umiyak na sila, natutulog na walang kain, ay kumbaga kabaliktaran po ang nangyayari ngayon. Kasi nga po ngayon nga po na kumikita na nga po si Chris na sa pag-vlog po niya, is alam kong nabibili na po nila lahat ng mga pagkain na gusto po nila. Kumbaga yung mga needs po ng kanyang or kanilang pamilya is talagang kayang-kaya na pong bilhin ni Chris na. So talagang totoo po na God moves in mysterious way. So kung sa Tagalog pa is talagang gumagawa ang Panginoon ng paraan or gumagawa siya ng mga bagay sa misteryosong paraan. Yung akala ni Chris na wala nang pag-asa ang kanyang buhay, ang kanilang buhay, na hanggang doon na lamang sila, talagang maghihirap na lamang sila habang buhay, ay biglang boom, di ba? Biglang boom, biglang may ginamit ang Panginoon na isang tao para matulungan nga po si Chris at ang kanyang pamilya. At yun nga po ay si Sir Paul Pugong Biyahero. So nakakatuwa lamang po kasi dahil po sa hindi pagsukotin po ni Chris sa kasipagan po na kanyang ginagawa, ay eto nga po yung sukli sa o kabayaran po sa lahat ng mga ginagawa po niya para sa kanyang pamilya. Kasi alam naman po natin na sa murang edad ni Chris is na masukan na po siya dati bilang kasambahay, tapos nagtrabaho sa mall para talaga makatulong sa pamilya. So hindi kalakihan yung sinasahod, sakripisyo pa ang ginagawa para lamang po talaga magkapera ng kaunti. At hindi yun alintana ni Chris. Ang importante kasi sa kanya ay makatulong po siya sa kanyang pamilya. At ito na nga po, talagang kumbaga binless po siya ng Panginoon. Ito na po yung sukli sa lahat po ng pagpapagal, pagsisikap at pagtulong po niya sa kanyang pamilya. Kaya talagang God moves in mysterious way. At lahat po sa tayo, alam kong mangyayari po sa atin ang mga bagay na ganito rin katulad ng nangyayari kay Krista. Basta lagi po tayong magsipag at higit sa lahat, lagi po tayong magtiwala sa Panginoon. At wag lamang tayong mawala ng pag-asa. Yun po yung payo ni Chris po para sa lahat din po, para sa ating lahat na mga naghihirap din po. Kasi ako mahirap din po mahirap din po kami na pamilya. So kung ano po yung naranasan nila Chris nung bata pa siya, so ganun din po naman ang naranasan namin dati, especially ako na kami lamang ni mama sa bahay dati kasi nga po nagsipag-asawa na yung mga kapatid ko. So wala kaming makain minsan. Tapos may kuya ako dati na medyo bulakbol pa. Pero okay na po yung kuya ko ngayon, mabait na.
So dati is kumbaga nag-hornal din po ako dati. Pumupunta ako sa gubat nangunguha ng or tawag diyan, yung gabi or karlang ba 'yon? Yung laman po noon is yun ang kinakain namin kapag walang bigas. Minsan naman is nanghihiram ng bigas sa kapitbahay na medyo may kaya, kaso minsan hindi binibigyan. So instead na manghiram is ang ginagawa ko na lang is magtabas ng damo doon sa likod nila, tapos kapalit ko na is 50 pesos or minsan 1 kilong bigas. So okay na po yun. So ganun po yung buhay na nangyari po sa amin dati. Pero alam kong kumbaga ngayon medyo okay na kasi may mga blessings na pong dumadating. Talagang totoo po yung inuulit ko nga po na God moves in mysterious ways. So kumbaga yung mga pagsubok na binibigay po niya sa atin ay mga lamang po yun, kumbaga trials po in life, at para kung malaman po kung paano or para mas maging matatag po tayo sa buhay po natin. Kasi the more na may trials po na dumating sa ating buhay is the more na nagiging responsable po tayo, the more na lumalaban po tayo, the more na kumbaga nakakaroon po tayo ng mga paraan para mabuhay po dito sa mundo. At lahat ng mga kahirapan, lahat ng mga sakripisyo, lahat ng mga negative na nangyari sa buhay, may kapalit po yun or may good karma po yun pagdating ng araw. Same with what happened po kay Krishna na talagang okay na po ang buhay ngayon. At alam kong mas magiging okay pa ito, kaya lagi po natin siyang supportahan guys para mas makatulong din po tayo sa kanya. So ito po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. From Ate Arjubs. Si Ate Arjubs po yung isa sa defender or reactor po ni Krishna. Isa sa dahilan bakit gustong kita ipagtanggol dahil napaka-unique mong bata. Huwag kang magbabago at lagi kang mag-ingat. We love you. Totoo po yun, talagang napaka-unique po na bata ni Krishna. Imagine guys, sa 21 or sa age po niya na 21 years old is napakarami na po niyang achievements sa kanyang buhay. Usually sa mga ganitong edad na kabataan is ang iniisip madalas is yung pag-abarkada, waldas dito, waldas doon, kung ano-ano mga ginagawa sa buhay, mga bisyo-bisyo. Pero si Krishna talagang yung pag-iisip po niya is napaka-mature at talagang mas inuuna po niyang kumbaga bigyan ng magandang buhay or pasayahin ang kanyang pamilya bago po ang kanyang sarili. So yung mga pera po niyang kinikita po niya is talagang hindi po niya ito winawaldas kung saan-saan, at talagang ginagamit po niya ito sa tama na alam po niyang kumbaga yung paghihirap po niya guys, hindi nasasayang yung paghihirap po niya kasi ginagamit po niya sa tama ang kanyang pera. At isa po yun sa nagpapa-unique po kay Krishna, yung ganoong mga kaugalian po, yung pagiging masipag, yung kumbaga pagiging masinop sa pera, ganoon po. Lilia Parado, yan, ingatan mo sarili mo at laging mag-pray, kaya love ka namin ng mga lola mo. Gusto namin maging okay na ang buhay mo. Kakain ka sa oras para di ka maliusan ng gutom, alipasan ng gutom pala. Palagi kang makapag-upload, lagi mo pasalamat sa Panginoon at kay Sir Paul at sa PBT mo pasina ang bashers watching from Caloocan. Opo, lagi naman pa nagpapasalamat si Krishna. At sabi nga po niya na hindi po siya magsasawang magpapasalamat nga po sa Panginoon, kay Sir Paul, sa PBT, at sa lahat po ng mga viewers po kasi kumbaga tayo po yung naging dahilan kung bakit nga ba nakilala po siya sa social media. Josie Carino, relate din ako sa pinagdaanan mo Krishna, maki-harvest at abuno ako ng mais, palay para magkapera din. Sige lang, sipag at syaga lang para mabubuhay. Ang sarap ng merienda nyo, mas gusto ko yan kaysa pizza. Watching from Chicago, Illinois, USA. Marami po talagang nakaka-relate po sa mga pinagdaanan po sa buhay ni Krishna kasi majority po sa mga Pilipino naman is ipinanganak po na kapos talaga sa buhay. May mga ipinanganak na mayaman na pero kaunti lang din sila, pero mostly po sa atin is kapos talaga sa buhay. Kaya ginagawa po natin lahat dati o hanggang ngayon pa naman ginagawa po natin lahat ng kaya po natin gawin para lamang po talaga kumita, magkapera at malamnan ang tiyan. Ana Maria Gutierrez, good morning Krishna. Wow, daming siling labuyo, mahal yan dito sa Manila. Sipag mo talaga Krishna, kaya maraming blessings pa ang darating sa'yo. Basta ingatan palagi ang kalusugan. God bless all always. Ayan, kumbaga mahal po talaga yung siling labuyo. Di ba may time dati, anong year ba yun na umabot yata sa 1,000 po yung per kilo ng sili. Napakamahal. Pero dito sa Davao guys, napakamura lang po ng sili guys. At pwede ka lang mamitas ng sili dyan sa gilid-gilid or sa kapitbahay kasi kung saan lamang tumutubo yun dito eh. Pero sa palengke naman, medyo mura lang din naman yung sa palengke ngayon. Compare po sa ibang lugar siguro.
Nina Vinarao. Ayan, dito talaga ako believe kay Chris na ganda. Alam yung hindi niya kinahihiya yung kahirapan nila dati. Aminin natin may mga kabataan na kinahihiya nila yung mahirap sila, hindi maganda ang bahay nila. Pero ang BB Loves natin, pinapakita niya talaga ang buhay nila kung gaano sila kahirap dati. Buti na lang, napakabuti ng Panginoon, ginamit niya si Sir Paul para matulungan niya si Krista. Yun po yung isa din po sa nakakahanga Krista kasi talagang kumbaga hindi po niya ikinakahiya kung ano pong meron sila dati hanggang ngayon naman. Diba, hindi siya nahihiya kung anong meron sila. Talagang pinapakita niya, kinikwento niya yung mga nakaraan po niya with honest na pagkukwento. Walang halong biro. Talagang hindi niya kinakahiya kung anong kahirapan na meron sila. Unlike nga po sa ibang mga kabataan na kumbaga nagkukunwari na mayaman, ganito ganyan, tapos hindi naman pala, di ba? So talagang ibang-iba si Chris na kasi yun nga, hindi niya kinahiya kung anong buhay meron sila noon hanggang ngayon. At yun, I think hanggang dito na lamang po muna itong gagawin ko na reaction video. So God bless po and bye for now.